Hello, good evening po. Good evening po sa inyo lahat. Good evening po, Phil Flag. Ayan, ayan si Mang Martin na nasa lansangan na naman. Nasa labas naman. Mang Martin, bumati ka muna sa ating mga viewers. Hello, good evening sa ating mga Phil Flag members, sa ating mga viewers, sa ating mga officers. Kamusta na kayong lahat? Ayan, okay naman daw. Ayan. De, bali ngayon nga, ayan, share nyo muna yung live natin kasi yung live natin ngayon is, bibigyan tayo ni Ma'am Marty ngayon ng, habang hindi pa masyadong ganun kasikat si Ma'am Marty, interviewin ko na siya agad-agad para pagka talagang bonggang-bongga na yung pagsikat niya, ako unang-una nakapag-interview sa kanya, di ba? So, ako na kagad ang nauna, pinaka-exclusive na interview. So, bali si Ma'am Marty ngayon ang interview natin kasi si Ma'am Marty, marami siyang mga maibibigay sa ating aral, kwento, na mas kapupulutan ng inspirasyon ng mga viewers natin, lalo ng mga nasa OLA community. Kung napanood nyo yung last time na shinare ko na interview nila ni Sir Vic nung pandemic time, una-una nila interview sa radyo trabaho ba yun? Tama, yun. Happy program, ayan. So, yun, natin ngayon, parang i-reenact natin. Kukwentuhan tayo ulit ni Ma'am Martin ng kanyang talambuhay. Ayan. At syempre, para makakonect kayo sa amin dito sa live namin, pwede kayong magtanong kay Ma'am Martin, wag lang Matt. Ayan, pwede kayong magtanong. Pwede kayong mag-iwan ng mga opinion nyo, kaya naman kung pares kayong kung ganun din ba experience ninyo, or meron kayong kahit anong gusto nyo itanong kay Ma'am Martin. Kasi ngayon sa episode na to, tatalakayin natin yung mga strategies niya kung paano bilang isang OLA victim dati, ngayon ay matagumpay na nalampasan yung kanyang mga pinagdaanan noon sa buhay. Malalaman natin kung anong kanyang mga humble beginnings, silang dalawa, ni Sir Vic, at saka kung paano niya nakakayanang maging superwoman. Pagsabayin yung personal niyang buhay, pagiging negosyante, at saka yung pagiging life coach, at syempre, pagiging presidente dito sa PhilFlag at pagtulong sa ating OLA community. Ayan, sa pamamagitan ng pagsali sa usapan namin, magiging kabahagi namin kayo sa discussion ngayong gabi. So, Ma'am Marty, eto na nga, para umpisahan na natin itong episode natin ngayon ng Beyond Titles dahil ikaw ay isang tikmal na title ang pwedeng idikit sa pangalan mo. Dahil ang dami mo ang ganap sa buhay eh. Yan. So, maaari mo po ba kaming bigyan ng maikli lang baka bunitalan dito. Maikling summary kung ano yung naging buhay ng isang Miss Marty Doctolero nung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Dear, sandali. Ano ba yan? Sandali. Sensya na. Actually, yung saan pa tayo mag-uusap, ha? Let me think. Well, actually, yung buhay namin ni Vic, we started as zero talaga. As in, to cut it short, nakaupa lang kami sa isang kwarto na worth 3,500. Tapos, wala kaming sasakyan yun. As in, talagang, kumbaga, nagkaroon kami from our individual lives. Tapos, nawala. Kumbaga, may pera. And then, biglang nawala ng pera. Tapos, eto na naman, nag-start uli. So, ang buhay kasi up and down. So, hanggang bumalik uli yung financially, nagkaroon uli ng income na pwede mag-generate uli. So, from up and down, year 2020, nagka-COVID tayo. So, definitely, yung mga consultancy namin noon, natapos din yung consultancy. Kumbaga, nahinto din yung consultancy kasi that was COVID. So, walang mga trabaho, walang office. So, sino magpapakonsulta sa amin? So, that time, 2020, from 2020
Paano ba? Okay, from 2012 to 2015, nag-start kami ng buhay na may pera, tapos from 2015, tapos 2015 hanggang 2018, up and down ulit yung financial, tapos 2019 tumaas yung income, tapos pagdating ng COVID, nawala uli. So parang 'di ba? Super super struggle. So from there, uh, pagdating ng 2021, nag-start yun since wala talagang income ang ating industry, ang bilang pagiging life coach and pagiging consultant. So kaya kami nabaon uli kaya namin napasok yung OLA. So doon kami nag-start. And then 2021, eto pumasok yung mga business uli. So doon uli kami nag-start up. So doon kami uli nag-start up ng aming financial na naging okay. Pero hindi siya biro, no, yung pinagdaanan namin kasi pag ikukuwento ko dito lahat, abutin tayo ng 12:00 ng madaling araw, no. Pero ito lang, ang masasabi ko lang nung time ng struggle namin, doon namin nakikita yung mga tao na totoo. May mga tao tayo, may mga kaibigan tayo, may nai-encounter tayo sa buhay natin na pag wala kang pera, wala ka rin sa kanila. Pag may pera ka, ang ganda mo sa kanila. So doon namin nakikita yung mga kaibigan namin na nilapitan namin, na tinalikuran kami. May mga kaibigan din na tinulungan kami na walang pay when able. Kumbaga, sige, mag-startup kayo ulit, pay when able. So yung lesson doon, no, kahit anong struggle mo sa buhay, kahit anong panglalait ng ibang tao sa'yo, ano man yung mga nasabi nila sa'yo, nakatulong sila o hindi, wag mo silang tularan, wag ninyo silang tularan. Kami, yung mga taong hindi nakatulong sa amin, nandyan pa rin sila. Yun, bumabalik sila sa amin. Humihingi sila ng mga advices sa mga negosyo nila. Nandyan pa rin kami. So, hindi kasi natin dapat tignan yung kung ano yung mga nasabi nila. Basta ang mahalaga, ikaw bilang tao, wala kang nagawang masama sa kanila. Kung sila ang humingi ng tulong sa inyo at kung may maitulong naman sila, kung may maitulong ka naman, tumulong ka. Wag nating sabihin na nung ako ang nangangailangan, hindi nga man lang ikaw nakapagpahiram sa akin, or kung wala ka man lang napahiram na pera sa akin, moral support man lang, wala kang ano, tapos ngayon lalapit-lapit ka sa akin. Wag tayong ganon. Bawal ba yun? Ha? Bawal pala Wag yun? tayong wag tayong ganon. Pero syempre ilagay natin sa we still need to check and balance kung sila yung taong dapat nating tulungan o hindi. So, for us, ang naging buhay namin up and down, but I never turn back my faith to God, and I never surrender by looking other opportunities. Kasi ang negosyo up and down talaga. Ganun din sa personal na buhay natin. So we just need to identify kung ano ba yung klaseng pasukin nating negosyo, ano ba yung klaseng buhay ang papasukin natin. So kung sa negosyo naman, ito ba ay sapat? Ilan ba ang ito bang negosyo na papasukin mo? Sapat ba para dun sa puhunan mo o hindi?
Dapat kung magnegosyo ka man, hindi mo dapat idaan sa utang kasi mas lalong mahirap kapag iuutang mo yung negosyo mo o yung puhunan mo. So, kami since nasubukan naming mangutang para lang maitawid yung negosyo, we learn from our mistakes na hindi dapat ganun. Kasi mas lalo ka lang mababaon. So, yung mga ola ngayon na nahiraman namin, may mga legit doon na binayaran namin. Yung mga ola naman na hindi pa at nahaharas, so hindi muna namin binabayaran yun. So, kumbaga, kailangan yung buhay natin, ibabalance natin, ipaprioritize natin kung ano yung dapat at hindi. Like just facing our up and down in life. Yun, Miss A. Ayun. Kala ko naman, buti naman, summary nga lang binigay. Pero matanong ko lang, Ma'am Marty nung time na sabi mo na, na ikaw may mga, di ba, doon sa interview yun, sabi mo rin na may mga harassment text ka na kayo natanggap, ganyan. Ikaw yun na-post, tama? Ikaw po yun na-post. Si Sir Vic, hindi siya na-post. Na-post din siya. Ang Na-post dami. din siya. Oo, ginawan din siya ng mga Viber, Facebook. By the time kasi, nung nangyari yun, na ginawa sa amin yun, I decided na lumapit dun sa kaibigan namin, si Rafi Chico, since anchorman siya. Hindi ako nagpadala ng, anong tawag nito? Hindi ako nagpadala ng taranta o nervyos. Sinagot ko yung mga tawag. Kinakausap ko yung mga nanghaharas sa akin. Sabi ko, huwag niyo akong takutin kasi huwag kayong ganyan sa tao kasi hindi niyo alam kung anong capable ng isang taong hinaharas niyo. Tama naman. Yun. Kasi akala ko ikaw lang ang na-post. So si Sir Vic din pala na-post. Okay. Anyway, ma'am, dahil naikwento mo na ngayong bahagyaan mo na yung kwento nyo na tungkol dun sa Ola. Ay ano po ba yung paano nyo inumpisahan na isa-isahin na, di ba, syempre from Ola victim, tapos naranasan harassment, tapos ito na, yung parang inumpisahan mo na i-rebuild yung life mo after Ola. Paano nyo po ba inumpisahan yun? Alin ang paano ko inumpisahan yung Ola? Na makabawi kayo ulit, paano kayo nakapag-umpisa? Paano nyo inumpisahan na nalampasan nyo yung parte ng pagiging, parang, ay tama na, hindi na ako isang Ola victim. Ano na ako ngayon, advocate na ako. No, laban na ako against sa mga abusive lending practices nila. Actually, kasi dati naming business partner na naging boss, from boss, naging business partner, naging consultant kami. Siya yung sumagip sa amin. Yan. So, I won't just mention his name, but we've been working to this person for 10 years. So, sabi namin sa kanya, ito yung naging buhay namin. Tapos, sabi niya, sige, tutulungan ko kayo para makaahon kayo. Magbukas tayo ng mga negosyo. So, doon, nag-start. Sabi ko, Lord, I never give up. I never give up my faith to you. Although, there are times na I'm crying, asking God's, questioning Him, ano bang purpose ko sa buhay? Nung nag-question ako sa Kanya, sabi ko, hindi ako question na nanunumbat ako sa Kanya. But, I'm questioning, ano bang purpose namin sa buhay? Because, in our life, there are things that God allows or approve our request, grant our request. It means it is really for us, para sa atin talaga yun. But sometimes when God's disapprove our request, maybe it's not meant for us, or maybe it's not yet the right time for us, or maybe He's just protecting us
from doing something wrong. So, kaya nung time na yun, na pumasok yun na in-offer sa amin na sige, mag-open tayo ng mga business, doon na nag-start ulit na naka-overcome na kami unti-unti sa aming financial. So, unti-unti namin nababayaran yung mga utang sa mga friends. Doon sa mga friends namin na tumulong, na sabi nga nila, pay when able. So, ayun, hinuhulog-hulugan namin. Pero nung nag-start kami, nung tinulungan kami, syempre hindi ako naglabas talaga ng pera. Inipon ko muna yun, nagtabi ako ng panghulog. Nung lumaki na yun, inuunti-unti ko na. So, up to now naman may mga binabayaran kami, pero kumbaga, kaya na magbayad. No? May mga credit cards ako na hinuhulugan ko. So, kumbaga kaya na mag-budget, kaya na magpasok ng budget. So, for us, it was a lesson learned. And I never take any problem na disappointment. I take a problem step by step and I make it a point na yung problem na yun will make it as a positive input into my life. Yun. Kaya kasi, ma'am na parang mo na rin yung second question, yung susunod kong question kasi sasabihin ko sana yung pinakamahalagang natutunan mo mula dyan sa humble beginnings mo. Sige, ma'am. Actually, yung natutunan ko sa buhay, no, you have to learn from your mistakes. Kumbaga, don't take your problem as a problem na maglulugmok ka na lang. But instead, analyze the problem and try to find a solution when you analyze. Kasi syempre, kaya nga ina-analyze mo para makita mo kung ano yung solution. And take it step by step. Kasi when you neglect your problem and just put it in one side, mas lalong hindi mo matutulungan ang sarili mo. And don't blame yourself. I and Vic never blame each other, but we support each other in any kinds of problems. So we never argue with money. We never argued nung napasok namin ng OLA. We never argued nung anything in our life. We never argue. But we make it a point na we find solutions. Actually, ma'am, totoo yan. Kasi yung naalala ko lang kasi yun ang sinabi mo, hindi kayo nag-aaway ni Sir Vic about money. Naalala ko kasi nung mga umpisa pa lang din kami nung bata-bata pa rin naman ako ngayon. Ganyan din kami. Syempre, di ba, college student, ganyan. Tapos, part-time, ganyan. So, talagang walang money, asa lang sa magulang, ganyan. Tapos sasabihin, syempre ako, parang nahihiya ako na bakit laging puro magulang na lang sumasagip sa amin, ganyan. Sabi ko, pinupush ko yung husband ko na, ano ba, yan. Kumbaga, pinag-aawayan namin yung money. So, yun ang sabi sa akin ng mami ko na wag sa mag-asawa, hindi nyo dapat pinag-aawayan ng pera kasi lalong lalayo yung sa yung blessing or yung basta parang magiging pangit yung pasok ng pera sa inyo pag pinag-aawayan nyo lagi yung pera. So, nakinig naman ako sa kanya. Siguro medyo matagal-tagal pa bago ako nakinig kasi nangaaway pa rin ako ng mga time na mga gano'n nangaaway. Pero ngayon, actually hindi na talaga. Kumbaga, kung ano ibigay niya sa akin, okay lang naman kasi nasa akin may ATM niya. Xerox copy lang yun sa kanya. Sabi nga niya, Xerox copy lang daw yung kanya. Nasa akin kasi original. Anyway, yun ang tatandaan ninyo. Kung saka may mga nanonood sa ating mag-asawa, yung ganyan, huwag yung pag-aawayan yung pera kasi pwede namang pag-usapan niya ng pera na hahanap, na gagawa ng paraan. Pero pagka kayo nag-away na kayo, syempre, magkakaroon na kayo ng laman. Ganon. So, ma'am, ano ba yung kasi syempre, dahil ikaw kasi yan Ma'am Marty ka kumbaga, madiskarte ka paano naman mga katulad kong ganito, eng lang. May mga meron bang mga specific strategies na ginamit mo para makamit mo yung ganyan? Yung, kumbaga, kasi iba talaga kahit anong gawin di ba? May trabaho,
hindi mo na nagbabayad ng OLA ngayon, tapos may trabaho. Pero bakit parang hirap na hirap pa rin? Hindi namin alam paano gagawin. Bakit hindi kami makaahon? Wala na nga kami binabayarang OLA. Actually, kasi you need to prioritize yung mga bagay-bagay sa bahay mo, sa buhay mo, sa bahay, sa family. Kumbaga, again, papasok na naman ang analyze. Ano ba yung asset? Ano ba yung asset malaki tinatawag? din. Ano ba yung asset mo? Ano ba yung liabilities mo? Di ba? Like for instance, kami, di ba, nagbi-business kami. Ano ba yung klaseng business na papasukin namin? Would that be an asset? Would that be a liability? So, like for instance, bigyan ko kayo ng example, yung kotse. Asset ba siya o liability ba siya? Pwede siyang asset kasi material siya. Pero liability kasi pwede mo rin siyang gawing negosyo. Yung mga ganon. Bahay, gusto mo magnegosyo ng bahay. Pag bahay, pag bahay ang bibilhin mo, asset siya. Pero pag ginawa mo siyang paupahan, liability siya. So, yung mga ganong bagay, you need to think of things na pwede mong pagkakakitaan. And then, from there kasi, pwede ka nang mag-ipon. No? Pwede ka nang mag-ipon. Like, for instance, katulad namin, yung mga kausap namin is mga big businessman. So, would you think na magtitiwala sa amin yung isang businessman kung wala kaming kotse? Diba? We need to invest a car para pag may mga meeting kami, pagkakatiwalaan kami ng mga kausap namin. Bakit nga ba ang ibang businessman naka Louis Vuitton, naka iPhone, naka Lacoste? Is it an asset or a waste of time, or is it a liability, or is it an investment? Of course, if you're talking with big people, you need to be presentable. So yung binili mo, it's an investment. Like the phone, you're using it for business, di ba? You're using it also for you to be identified. So dapat ganun. Ngayon naman yung sa sinabi mong pera, papaano? Papaano? So tulad ng balik tayo dun sa sinabi ko kanina, you need to identify what things that you need to pay, or do you need, kailangan mo ba ang gadget? Since wala ka namang negosyo, isa ka lang simpleng empleyado, so huwag ka munang mag-invest sa mga ganong bagay. Like for instance, hindi mo naman kailangan bumili pa ng bagong gamit sa bahay kasi maayos pa naman lahat yun. So instead na mag-iipon ka ng pera para doon, ipunin mo muna yun sa bank. Kumbaga, again, list down the things that you need, mostly expenses para sa education, tuition fee, transportation, gasoline. Kung halimbawa 15,000 yung pera mo, ang natabi mo lang is 500, save it. Kung ang pera mo, kung salary mo is 10,000, may natirang 100, save it. Magugulat ka na lang yung 100 na yun. Marami na pala yun. Kumbaga kasi, way of thinking lang yun. Pag inisip mo na hindi ka makakaipon, pag inisip mo na hindi ka makakaahon, pag inisip mo na ang buhay mo ay hanggang dyan ka na lang, there is no motivation for you. So, kumbaga, bilang tao, dapat tayo laging nagsasabi sa sarili natin that we can do it. Kumbaga, kapag ayaw mo, may dahilan talaga yan.
Kapag gusto mo, may paraan yan. So, yun yun. Yun. O, nakinig ba kayo, ha? Kasi may quiz kayo kung ano yung sinabi ni Ma'am Marty. May quiz kayo, bibigyan ko kayo ng quiz. Hindi, totoo naman, tama naman yan si sinabi ni Ma'am Marty. Yan dapat talaga, i-analyze mo ko talaga yung mga pangangailangan mo, kung ano mga dapat mo unahin, ano mo dapat mong ihuli, mga ganun-ganon. Hindi katulad ko, kayong gagaya sa akin na wala akong ginagawa sa buhay. Palamunin lang. Charot. Ayan. Ganon. Ngayon po ba na, ma'am, ngayon po na nandito ka na sa, ito to sa estado mo na yan, na maluwag sa buhay, ganyan. Paano mo nagagawang pagsabay-sabayin po yung personal na buhay mo, negosyo, at syempre yung pagiging president namin dito sa PhilPlan? Kasi akong nahihirapan para sa iyo, nagtatanong ka pa sa akin. Alam niyo ba, share ko lang, gusto pa niyang mag-enroll sa isang mental coaching, kumbaga para sa mental health, ganyan, para pwede siya maging mental coach sa mga tao siguro dito sa Hola community na parang katulad ko, malapit ng maluka o kaya naman luka-luka na, gusto niya ako i-heal. Hindi, gusto pa niyang mag-enroll sa gano'n. Sabi ko, ano yan? Online ba yan o face-to-face? Sabi niya, online. Matutulog ka lang dyan. Pagod ka na nga eh. Sinabi ko, gano'n, nagtatanong pa yan. Nagtatanong ko, magkabaligtad eh. Ako yata ang nanay. Sa akin nagtatanong. Ako nag-advise. Anyway, kaya sabi ko, bawas-bawasan muna niya yung ganap niya kasi halos wala na siyang tulog. Tapos lagi na lang kung parang puwit na hindi mapakali. Ikot ng ikot ang puwit. Gusto lagi may ginagawa. So, yun na nga, ma'am. Paano mo napapagsabay-sabay ang ganyang pagiging malikot ng puwit mo? Actually, yung sinabi mo na financially stable, hindi pa rin kami financially stable. Kumbaga ngayon, nagbabawi pa lang kami. Nag-i-invest kami ng mga properties para sa mga bata. No? Nagbabayad pa rin ng utang. Pero, nababalance namin kasi mag-asawa. Kumbaga, halimbawa, ito yung income namin for this month. Bago pa lang dumating yung income, meron akong isang tawag nito, plan sa computer, sa laptop ko, sa phone ko, naka-sharing siya. Nandun lahat ng budget. Halimbawa, 350,000. Ito yung kailangan kong bahay, kotse, yung mga utang. Tapos, from there, inaayos namin lahat. Yung sa trabaho kasi namin, on the road kami, pinaplano din namin. Nakakatawa. Nakapilano. Actually, natawa tuloy ako sa sarili ko ngayon. Nakaplano pa rin yan. So, habang nagmamaneho kami, siyempre, si Vic ang nagmamaneho ng kotse. Ano bang lakad natin bukas? Ano bang lakad natin from Monday to Friday? Ito yung routine natin, ganyan-ganyan. Nakaplano yan. Ito yung meeting natin. Ito, 2 araw tayong walang lakad. So, itong araw na to sa mga bata tayo. Itong araw na to, check up ng mga bata. Itong araw na to, para sa aso. Itong araw na to, linis. So, naka-calendar pa rin yan. Itong araw na to, wala ako sa field flag. Itong araw na to, meron ako sa field flag. Minsan na pagbabaliktad-baliktad ko pa. Pero naka-calendar lahat ng activities namin. Yun. Yun ang secret ko. Kasi sabi mo sa akin, naka-calendar na to, nasa bahay ka, pero asan ka ngayon? Hindi ka saan ka pa inabutan na naman ng pagla-live niyan. Pero maganda nga yan, ganyan kina-calendar. Kasi yan, natututunan ko rin kahit paano kay Ma'am Marty yan. Kasi kahit paano ngayon. Pero sa PhilPlag lang Sa sariling buhay ko hindi. Sa PhilPlag, naka-calendar ko yung mga contents na ginagawa ko para sa ina-upload namin sa page. Isa-isa ko na ma-manage ko. Pero sa totoong buhay, wala. Wala akong time management. Bahala na si Ganon. Matutunan mo rin yan. Masasanay ka rin. Nga po. Pero ma'am, kasi bakit mo po ba naisip na, syempre, bigyan mo kami ng background. Bakit mo naisip na maging, syempre, umpisahan? Kasi alam ko nabanggit ni Sir Vic doon sa interview doon sa pinalabas natin na
gusto na doon pa lang, gusto na daw niya maging start na maging advocacy niya yon na ito nga, yung pagiging sa pagtulong sa mga OLA victims. Tapos ito na tayo ngayon, nandito na tayo sa PhilFlan. Paano niyo po naisip na magtayo ng sarili nating organization at saka paano mo pa nasisingit po yung yung pagtulong mo sa mga OLA victims dito? Actually, nag-start naman kami talaga sa isang organization before meron kaming Business Connect International. Tinayo namin yan para makatulong sa mga maliliit na negosyante at yung mga negosyante na may pera pero hindi nila alam kung paano paano sila magsimula ng negosyo, lahat. So, sanay na kami sa ganung bagay. Pero nung kami ang naging victim ng OLA, nakita namin yung, di ba, nung nandun tayo sa isang org natin, hanggang madaling araw may tumatawag, may nagte-text, may nagchat-chat na hindi nila alam kung anong gagawin nila. So, sabi ko, tayo na marunong humarap, marunong lumaban, kaya nating harapin yung mga nanghaharas sa atin kahit anong lindol o bagyong dumating sa atin, kaya natin. Pero paano naman yung mga taong walang kaalam-alam? No, they don't know anything. They don't know about their rights. How do they feel and how do they fight for their rights? Kaya nung na-interview kami, bago kami na-interview, we really decide na kapag dumating yung time, if given a chance, magtatayo talaga ng org. Kaya lang kasi that time, nung pumasok ako dun sa kabilang org, sabi ko hindi muna time ngayon. Siguro, maybe this org, okay na ako kahit hindi ako magtayo ng sariling org. Tutulong na lang ako dito sa org na to. Kaya naging life coach ako doon. But when time comes, sabi ko, siguro, nung nagkahiwalay-hiwalay at tayo ang nagkasama-sama, sabi ko, maybe it's the time now na magtayo ng org. So, tinuloy-tuloy na namin together with Miss A, together with the other BODs. Yan. Yun, no? Sila Mamarty at saka sila ni Sed yan, sila mga nagbe-brainstorming no ng pangalan ng PhilFlag habang ako busy sa pagbuo ng mga GC. Akong ng karot na kabubuo ng GC, lahat ng GC akong bumuo ganyan. Pero sila, nagbe-brainstorming sila sa magiging pangalan ng PhilFlag at hanggang ngayon nakarating na nga tayo sa ganito. Dahil sumama sa buntot ko si Ma'am Marty. Hindi ako maiwan yan eh. Laba ko niya. Una pa lang ako nakita niya doon sa org na yan. Talagang, ay, ito, vibes kami nito. Ganon. Ganon. Pero Ma'am Marty, syempre, hindi naman nga syempre kumbaga, hindi mag-work itong PhilFlag kung puro ako, puro wala ako, kaya puro ikaw. Kumbaga, teamwork talaga. Hindi puro si Ma'am Marty lang, hindi puro ako lang. Dito talaga teamwork, lahat ng BOTs namin gumagalaw, lahat may ginagawa. Walang pumipetics. Yan, kaya dito sa PhilFlag busy kami. Mga seryosong tao. Sabi nga ng mga iba, mga tao doon sa PhilFlag, mga seryoso. Seryoso. Mga seryoso kayo. Mga akala nila hindi tayo nagjo-joke, mga serious tayo sa buhay. Anyway, ma'am, ano ba to? Masasabi mo po ba ngayon na ito sa estado ng buhay mo na sabi mo nga po hindi pa naman kayo hindi pa nakalaga kayo kumbaga recovering pa lang. Pero at least maluwag-luwag na, 'di ba? Kahit papaano maluwag-luwag na. Masasabi mo po ba ngayon kontento ka na sa kasalukuyang takbo ng buhay mo? Ako naman kasi yung tipong tao na kung anong binigay ni Lord sa akin blessing, I accept it and I'm contented with it. But, of course, may mga plano kami. Yung plan kasi natin bilang tao, tulad nung sinabi ko nung kanina, yung unang-una, kahit anong plano natin, kahit anong gustong plano natin sa buhay, but sometimes, God disapprove that kind of plan. Hindi niya ina-approve agad yun. It takes times. Sometimes, it really
doesn't take time kung hindi niya talaga binibigay. There's a reason for all those things. Maybe He's protecting you for something. Maybe that plan is not for you. So, everything that we planned, calendar ulit, nakasulat ulit yan. 2 years from now, magkaroon akong bahay. 3 years from now, magkaroon ako ng farm. So, sinusulat namin yan. Pag hindi dumating sa puntong yan, hindi namin pinipilit. But we plan. And sometimes, minsan yung pinaplano namin na nagugulat na lang kami. Parang tulad ng sinabi ko kanina, down na down kami nung way 2020 kasi nga nabaon kami sa OLA, and then 2021, yung boss namin naging ka-business partner namin, and now eto na kami. So hindi namin inasahan yun, di ba? So sometimes when we plan, hindi binibigay yun agad-agad. But for me, all my plans, like for PhilPlug, like for other organizations na tinatayo namin, everything that we do, we devote it for God. We offer it for God. Kasi si God naman talaga ang nag-guide sa amin. Yeah. Yun. Ano po, tawag dito? Ano po sa tingin mo, yung kahinaan mo? Kahinaan mo at saka yung mga gusto mo pang i-improve sa sarili mo? Kahinaan ko, usually kasi yung kahinaan ko kasi, I make it a strength. Yung kahinaan ko, ginagawa kong strength. So, wala akong nakikitang kahinaan. Maybe meron. Ang kahinaan ko, kumain. Hindi. Kagaya ko, bigyan kita example. Ako, syempre, kahinaan ko, alam mo na, diba, pagiging emotional. Ikaw, meron ka bang ganon? Yung ugali ba? Actually, way back siguro nung 30 years old pa lang ako, I'm a very sensitive person. Pero, madali akong yung parang ikaw din, no? To make it short, parang ikaw. Kaya lang kasi I learn how to distance myself, no? I learn how to control my emotions. I learn how to distance myself to people. I learn when to be close, and when to be close and when not to be close. I learn to balance myself. I know when to face problems. Napakahirap gawin, pero step by step, matutunan mo rin yan. Para nga bang sinasabi nung iba na parang wala kang problema. Kasi I take the problem step by step. And then, I make it a point na all my weak point, I make it as a strength. Like, for example, my weak point is my family. Okay? Pag nakikita ako, isa sa mga anak ko, or si Vic, o mga aso ko, because my dogs are also part of the family. May sakit sila, may problema sila. Pati ako nanlulugmok. Para bang wala na ako sa isip ko, no? I don't know what to do. But that was way back before. But now, pag nakikita kong may problema ang mga anak ko, wala eh. I'm looking for a solution on how to resolve the problem. I ask them, I talk with them, I deal with them. I try to analyze what to do, resolve the problem. So, it's really learning. So, para sa akin, wala akong, siguro yung previous way back before no early 30s ko, yun yung mga kahinaan ko. But right now, all my weak point is my strength. Wow, sana all pwedeng ganun, ano? Hindi ko kaya yun. Wala, hindi ko kaya yun.
Iiyakan ko na lang yan. Bahala kayo. Iyak na lang. Iyakin din ako. Iyakin din ako. Naku, may naalala ko eh. Hindi, alam ko hindi nag-alakala niyo, hindi nagagadya si Ma'am Marty. Laging, malumani magsalita yung ganyan. Pero narinig ko nang magalit siya sa cellphone. Hindi sa akin sa iba. Pero galit siya noon. Taas ng tono. Parang soprano eh. Ay, pagka narinig nyo, yan, matatawa ka. Natatawa lang ako eh. Hindi man ako natakot, natawa pa nga ako eh. Kasi ngayon ko lang siya narinig ng magalit. Actually, ma'am, yun yung weak point ko. I cannot control when I am angry. Basta, yung kung anong haba ng PC ng pasensya ko, pag nawala na yung PC na yun, naputol na, ratatatatatatat, parang machine gun yan. Ganun naman yata talaga. Pero pero kasi yung nyo po ma'am kasi yung ganyan, parang ang bait-bait yung gano'n, yung parang hindi nagagalit kahit na mamaya meron ka ng yung kumbaga parang minarites ka na at lahat eh, nakasmile ka pa rin, hindi ka pa rin galit sa kanya. Ganon. Kung ako yun, papatayin ko na yun, nagbubunga nga na ako. Ganon. Diba si Ma'am Marty, kumbaga sabi ko ngayon, life coach ko siya maging impact. Ma'am, ano po ba? Oh, ma'am, yes. Actually, Miss A, ganon din ako nung mga younger days ko. Mga 30s, pala sugod ako, pala war freak ako. Naalala ko, may mga natututunan na nga rin yung words na ginagamit na rin niya. Anyway, ma'am, ito syempre nandito na nga tayo dahil pinag-usapang PhilFlag tayo, di ba? Ano po ba? Ano po yung mga mga plano mo sa hinaharap tungkol sa, unahin natin yung personal mong buhay, sumunod po yung negosyo nyo, at syempre, ito sa PhilFlag. Ano yung mga plano mo pa soon na gusto mo pang gawin, gusto mo pang ma-achieve, gano'n? Sa personal na buhay ko, well, mabayaran ko yung bataan ko, mabayaran ko yung silang ko, mabayaran ko lahat ng utang ko. Siyempre, hindi sa personal. Yan. Ano yung pangalawa? Negosyo. Ano pa ang plano mo sa mga negosyo? Dagdagan pa ba yan ng mga 10, ganun? Actually, magbubukas pa kami ng 6 pa. Kunin mo naman ako. Gawin mo na lang ako personal secretary mo nung may magawa naman ako sa buhay ko. So, PhilFlag ka lang. Wala man ako sweldo dito eh. At sa PhilFlag, syempre yan ang gustong marinig ng mga natin, ng mga members natin, yung mga plano mo para sa PhilFlag. Dahil syempre alam ko ang termino ng mga presidente 10 years daw eh. 10 years. Wala na alisan diyan, kabala ka diyan. Actually, plano ko sa PhilFlag by 2024. 2024 muna tayo. Yun, hindi na kami laging magda-live stream, no? Siguro 2 o 3 beses na lang sa isang buwan because we will be focusing on a weekly webinar. May free at may hindi free. We will be focusing on financial literacy. Magkakaroon tayo ng mga guests na mga lawyers. Magkakaroon tayo ng mga guests na mga financial advisors. Magkakaroon tayo ng mga mental health webinars. Magkakaroon tayo ng mga coachings. And magkakaroon tayo ng sariling website, of course. Yung website na yun, para yun sa mga members na they will benefit lahat ng mga activities nandun. And it would be easier for the members to register. Hindi na sila mag-chat mostly sa Facebook, kundi doon na lang nila isasubmit lahat ng mga requirements nila. And of course, para hindi na rin mahirapan ng mga volunteers natin. So, by scheduling na lang ang mga volunteers natin pagdating sa acceptance and verifying the members, kung sino yung gusto maging members.
We are planning to have meetups monthly by areas. Yung meetups na yon, there will be a certain area na doon magmi-meet ang mga members, yung mga gustong magpa-member at mga members to know each other para kung gusto nila ng face-to-face counseling, nandun. We will announce the schedule, of course, ng mga meetup at kung saang venue. Of course, there will be event. We're planning to have an event doon sa aming launching ng PhilFlag. That will be the anniversary launching. Siguro magkakaroon kami ng event. We're planning on an event, but right now, hindi namin masasabi kung ano yon. There will be a collaboration with other government agencies and we're planning to do collaborations with co-op. We're planning to do collaborations with my other business associates na makatulong para sa mga members. Like this coming January, magkakaroon tayo ng interview sa isang friend ko na siya ang tutulong sa mga members natin na makapaghanap ng trabaho, dun sa mga members na walang trabaho, no? And for those members of ours na gustong magtrabaho internationally, so yun, magiging guest natin sila para i-discuss nila kung paano sila makakatulong sa PhilFlags. Magkakaroon tayo ng monthly regular na mga lawyers, hopefully. That will start Feb or March na magkakaroon tayo ng mga regular lawyers live stream once a month. And then, mga doctors din, once a month. And then, yung weekly natin sa webinar. So, for now, yun muna. And then, of course, magkakaroon si PhilFlag ng collaboration with other organizations. But, for now, I won't mention names kung ano-ano yung mga organizations na yan. So, yun yung plan. Grabe naman, bakit naman ginalingan mo? Bakit dami naman plano, baka naman pwede po doon sa interview kay ma'am sa employment maihanap na rin ako. Naghahanap ba siya ng Japayuki? Parang hindi kasama yun. Gusto pumunta ng Japan iniwan kasi kung ako mga nagsipag-Japan, hindi ako sinama. Hindi, ayan, nakita nyo naman, sobra-sobra. Ayan, kung bakit laging hindi nyo masyadong nakikita si Ma'am Marty sa mga GCs, kasi si Ma'am Marty ay tinatrabaho niya ang labas. Yung kumbaga, yung mga plano niya, yung mga gagawin niya para sa atin sa PhilFlag. At ako ang madalas yung makita sa GCs noon. Pero ngayon, umalis muna rin ako sa GCs kasi kailangan ko pangalagaan ng mental health ko. At lalo ako na nagiging luka-luka pagka nasa GCs ako. Anyway, nandyan pa yung mga ibang mga ngalaga sa inyong mga pagiging pag-iiyakin nyo. Andyan sila Jen, si Aki, si Mami Chai, si Ava. Andyan pa sila para sa inyo na mga nakabantay sa inyo. Andyan mga mata-mata ko, yung mga aliporis ko dyan nakamasid sa inyo. At saka syempre, regular naman ako nagbibigay ng announcement sa GCs through yung mga sa mga alaga ko. Anyway, masyadong marami yung pinaplano sa ating magaganda ni Ma'am Marty na para sa inyong mga ikabubuti. So ano pa ba ang pwede sigurong maisukli na lang ninyo? Kumbaga, suporta na lang, 'di ba? Syempre, yun lang naman ang hinihingi namin ng dito sa PhilFlag, yung support ninyo syempre pag may content tayo, ayan, paano tayo makikilala kung hindi nyo share yung mga contents natin, yung mga ganun, mga simpleng bagay lang naman. Dahil sa mga ginagawa sa ating kapalit ni Ma'am Marty para sa PhilFlag, ang dami-daming makikinabang pag talagang naumpisahan na yung mga plano niya. Kasi pag mga sinasabi pa lang niya sa amin, sabi ko, ang dami naman yung plano na to. Ngayon pa lang pagod na ako. Yung palang pagod na ako, nakakaasar. Hindi, joke lang. Pero ano po, ma'am, eto, bilang na lang natin, bago tayo magsagot ng mga ilang questions na nilagyan ko ng stars.
So, ano po ba yung may advice mo na lang sa mga nanonood sa atin, ng mga makakapanood pa nitong video na to sa replay, kung paano, ano po ma-advise mo sa kanila, paano maging paano sila magiging matagumpay, or paano nila uumpisahan na bumangon dyan sa pinagdadaanan nila? Well, actually, ang mapapayo ko sa inyo is face your fears. Okay? Analyze the things that is happening to your life. Write it down. And plan your life. Ano bang mas priority sa inyo? Try to do budgeting. 2024, ito yung sahod ko, ito yung mga kailangan ko. Try to do a savings. Gumawa kayo ng isang box or gumawa kayo ng isang notebook. Lagyan nyo 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 100. Ipunin nyo yun. Parang yung ano ba ito? Sino nga yun, Miss A? Yung kay Chinkitan. Yan, kay Chinkitan. Actually, mahilig ako magregalo nung nung box niya, ipon box. Nakakatuwa yun eh. Ang dami ko Hindi, ako, nag-iipon box ako, nakakatuwa kaya. Kasi yung box niya, may 12,000 at saka 65,000 baliktaran. Nag-iipon ako. So, na-addict ata ako sa kakaipon. Lahat ng 5 pesos ko, 10 pesos, 20 Sana pesos. all! Kasi pagka may alkansya ganyan, naipon ko ganyan eh. Mamaya-maya may naisip akong bilhin. Pupuno ko ng ganyan. Hindi ko ginagalaw yun. Tapos, try to save. Try to save. Yes, it's really difficult to start when you have nothing. But when you try to analyze, just be patient. Patient is the key, and when you do something, focus on the things that you want to achieve. And try to discipline yourself. Parang ako, like for example, ang hilig ko mangoleksyon ng bag, ang hilig ko mangoleksyon ng sapatos. Palibagan mo naman ako ng ibang bag dyan. Kaya excited ako mag-meeting sa bahay niyo eh. Mga arbor. Kaso nakalipat na yung ibang gamit ko eh. Kasi di ba lilipat kami sila. What I mean to say is, try to prioritize things. Yung mga hindi nyo kailangan, marami ka pang bag, huwag ka munang bumili ng bag. Marami ka pang sapatos, huwag ka munang bumili. Diba? So, it's really up to you to discipline yourself. Kasi, kahit nandito pa ako, kahit nandyan pa si Phil Flag, kahit nandyan si Miss A na punong-puno na yung TikTok ni Miss A, punong-puno na yung page namin. If you yourself will not change for the better, if you yourself will not discipline, and if you're not willing to change, alam mo na nga baon ka na sa utang, utang ka pa rin ng utang, patay, sakit sa ulo. Yun nga, diba? Minsan kaya sabi ko, Ma'am Marty, di ba? Minsan yung mga nangungutang sa inyo, akala nyo nakakatulong kayo pag pinapautang nyo, pero minsan mas nakakatulong kayo pag nagno-no kayo. Kasi hindi mo na sila dinadagdagan ng problema na, ay, panibagong utang na naman. Kumbaga, learn to say no. Piliin nyo yung mga pagkakataon kung talaga bang ito yung time na pautangin siya o ito yung time na pass muna, hindi mo na kita pautangin. Ganyan, yan na natutunan ko. At least may natutunan ako sa pagiging lagi akong inutang. Tsaka hindi rin talaga. Kailangan mo ba talaga yung pera para umutang pa? Diba? Yung iba kasi ma'am dahil wala kang ola, ganyan, pero tinigil na pagbabayad sa ola, pero sa tao naman pala, doon naman pala nagtatapal-tapal sa tao. So wala kang lusot, wala ka na talagang makakaalis dyan sa pwesto mo na yan. Dahil hindi ka nga nagbabayad sa ola, yung tao naman ngayon, inutang mo dito, babayad mo dito, uutang ka ulit, babayad mo dito, wala rin. Tsaka hindi. Lagi kasing mindset nating mga Pinoy. Ito lang ang buhay ko, isa lang akong
sidewalk vendor. Ito lang ako, isa lang akong plain housewife. Isa lang akong taxi driver. Isa lang akong ganito. No, hindi ganun. Kasi pwede naman kayong kumita ng other ways of small business na walang konti lang ang kapital. Or kung walang kapital, meron namang mga negosyo sa online na maliit lang din ang simula. But you just need to know na yung papasukan yung negosyo ay hindi scam. 'Di ba? Di mahirap. Always before you do something, check nyo, ito ba legit, ito ba hindi scam, ito ba scam. Kung may gusto kayong negosyo pero hindi pa itong tamang panahon, try to think of other business na pwede maging additional income. Di ba sabi nga ng taga-ibang bansa o mga foreigners, Filipino are good in making money. Kasi yung mga Pilipino sa ibang bansa, di ba? Karpentero, cook, napapagsabay-sabay nila yun eh. Doon lang ba sa ibang bansa natin pwedeng gawin yun? Hindi eh, dito din eh. It's just of how you do time management and discipline yourself kung papaano yun. So, kung kaya mong gawin yun, at yun ang way of thinking mo, ma-achieve mo yung mga bagay-bagay kahit paunti-unti lang. Yun. Ito si Sir Vic na nanggugulo. Ayan, magana na tayo, Ma'am Martin, ng questions. Saglit lang, Sir Vic. Ay, mag-ano na. Meron ako ilang in-start dito, Ma'am, question. Kasi actually, hindi siya question, pero gagawan ko siya ng question. Kagaya nito, galing po kay Ma'am Cordapia. Mahirap po mag-budget kung walang babudgeting. So, Ma'am, paano ba nga naman yan? Paano nga naman magbabudget? Wala kang ang babudgeting. Oh, ako din dati, ganyan eh. Paano nga bang budget kung walang babudgeting? Kung wala kang yung pera mong hawak dito eh, sakto lang, kulang pa nga. 'Di ba? Hindi mo pa alam kung bakit kulang. Actually, ako din, ganyan din ako before. So, since wala akong pang-budget, kumbaga, ito lang yung pera ko. Pinagkakasya ko, no? Yung mga hindi importante, wag nyo munang bilhin. Minus, 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 minus. Kung ano yung priority. And secondly, try to find ways na magkaroon kayo ng other incomes. Yan. Kasi nakatatak sa utak natin eh. Nakatatak sa utak natin na ito lang yung kita ko. Wala akong pang budget. But, yung sabi ko nga kanina, if you make your weak point a strength, then you could learn something. Okay, Ganun din ako dati. Ganun din ako dati. Ng ways to earn money, di ba? Kung baga, isa lang trabaho mo ngayon, mag-isip ka ng part-time, ganyan. Isip ka ng yung pwede mong pagkakitaan. Pero ito yung isa pang comment na nabasa ko. Galing kay Aconi, na puro start-up lang daw po yung negosyo niya. Wala siyang nasusustain. Paano po ba masustain nga yung ganyan na inopen? Parang ako, nagtindahan ako dati. Tapos nagkaroon ako ng problema. Nag-oolad. Ayan. So, hindi ko na nabuksan ulit. Kumbaga, may mga naisip kang plano pero hindi mo na, paano po ba nila masusustain daw yung mga ganyan? Una kasi, bago ka pumasok ng isang negosyo, dapat alamin mo kung sapat yung pera mo. Para dun sa negosyo mo. No? May mga bagay kasi na kaya tayo nalulugi or napapabayaan yung isang negosyo kasi hindi natin iniisip kung yung negosyo na yun, dapat talaga. Like for instance, nainganyo tayo ng multi-level kasi alam natin kikita tayo nun. Tapos, hindi pala natin yun pote. Di ba? So, nagtapon ka ng pera doon. So, bago mo pasukin na isang negosyo, dapat iisipin mo kung ito ba'y in years time, in 1 month, in 1 year time, in 2 months time, maging successful to o hindi. Kasi may mga negosyo na it will take time para mag-roll out. Totoo yan. May mga negosyo din kasi na hindi talaga uunlad yan kung wala kang sapat na puhunan.
No? Like for instance, nagbukas ka ng sari-sari store, pero wala kang pang-sustain. Kasi At nagagamit saka mo siguro ma'am, yun. kuwari sa sari-sari store, hindi niya siguro tinatabi yung parang ako ginagawa ko nun eh. O mama, pahing baon. O doon ka na lang kumuha sa cash register. Kumbaga, mali pala yun. Dapat nakahiwala yung yung mga, yung tubo mo ba? Ganon. Wala, sabi ko, ay pera, oh. Tsaka dapat lagyan mo ng inventory yun. Dapat, ito yung naiko. Kumbaga, sa negosyo, just to cut it short, sa negosyo, kung kumita ka, minus yung puhunan mo, kung kumita ka ng 1,000, huwag mong galawin yung 1,000 lahat. Okay? Kunin mo yung 200, yun yung para sa'yo. Yung 800, idagdag mo dun sa puhunan mo. Diba? O, kumita ka uli ng 1,000, kunin mo yung 200. Yung 100 para sa'yo, yung 100 ipon mo. Yung 800, isama mo uli dun sa pinuhunan mo. O, kumita ka na naman sa susunod na araw ng 1,000. O, tabi mo uli, idagdag mo yung 800, yung 100 para sa'yo, yung 100 savings mo. Ganon. So, any business na hindi nagpo-prosper because maraming reason yun eh. Una, kulang yung pera mo o pinangutang yung pera mo. So, it's not best for you to have business na pinangutang mo lang yung pera mo kasi nagbabayad ka na ng utang mo, yung kita mo dun sa tindahan o kita mo dun sa negosyo, pinangbabayad mo lang. So, no use. Before going to any business, try to analyze if that business is good or not. Kung iuutang mo lang din, wag na. Hanap ka na lang ng iba. Okay. Ito naman, question naman about personal. Personal. 2021 pala si Madam naging victim. Magkano kaya at ilang ola si Madam? Chismos ang babae to? Sasagutin mo ba yan, ma'am? Ako, siguro nasa mga 15. Si Vic nasa mga 20. 15 olas and 20. Kasi pandemic na yun eh, di ba? Pandemic time. Okay. Ayan na, nasagot ka na, Mami Tintin. Ito naman, next question po. Galing kay Almonte Casey. Ma'am, may minsan po ba, Ma'am Marty, nung nahaharas pa kayo, naisipan nyo rin pong mag-commit ng suicide gaya ng ibang members? Hindi, kasi life coach yun. Pro-life. Present of mind. Hindi ayaw ni Ma'am Marty ng ganyan. Hindi siya gano'n. Ito, ma'am, ito. Galing naman kay Ma'am Girly. Ma'am Martin, na-discuss niyo po kanina na nakikipag-usap kayo sa mga OLA agent. Nakinig po ba sila? Ano po naging usapan niyo sa payment po? Kasi hindi po sila napayag po ng installment po. Thanks po. Wala. Ayaw nila, di wag. Di wag ba? Pakailan mo, di wag. Balak sa buhay. Hindi, kasi, Ma'am Girly, kasi kung hindi talaga, kung sa phone kasi, hindi tatanggi talaga yan. Kaya ngayon time mo na lang sila makipag-settle sa'yo legally, di ba? Personally, pag pinuntahan ka, di tsaka kayo magbardag, hindi magbardag, wala mag-usap. Kung ba makipagbaratan ka ngayon, makipag-usap ka, doon po papasok yung laging pinapaliwanag sa inyo ng mga verifiers ninyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Diba, ma'am? Actually kasi may mga agents na talagang hindi yan makikipag-ano. So, ang ginawa ko, nag-email ako, nakipag-communicate ako through the higher management. Yung mga professional naman kasi na lending companies, makikipag-ayusan. 5 minutes. Yun. Yung iba na ayaw, iwanan nyo mo. Huwag nyo munang pilitin. Basta mahalaga, utang ay dapat bayaran. Settle nyo yung mga yung yung nakikipag-ayos, nakikipag-areglo, yun muna atupagin. Yung mga hindi, huwag nyo nang intindihin yun. Okay, dalawang question na lang at medyo nagmamadali si Sir Vic. Galing kay Sir Bien ng SCLSS. Ma'am Marty, how can your weaknesses impact your personal or professional development? Ang hirap ng tanong pang Miss Universe. Thank you for that wonderful question. Yung weakness ko kasi I turn it into a positive way.
mahirap i-explain, pero bigyan ko na lang kayo ng example. Like, for instance, me before, mainitin ang ulo ko, hindi ako basta-basta namimili ako ng taong kausap. Hindi pala dapat ganun. So, I need to adjust myself to any kind of situation. Kumbaga, kung ito yung kind of group na kausap ko, I need to adjust myself for a certain for a certain way. And I practice distancing. I practice myself how to behave. Hindi naman yung in a way na kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon, may balance siya palagi. Wini-weigh ko palagi. Analyze. Okay. Sige. Ma'am Marty, mag-final message ka na sa ating mga manonood at alam kong nilalakihan ka na ng mata ni Sir Vic. Well, thank you so much para sa mga members at saka sa mga volunteers sa effort nila kay Miss A, and dun sa mga gusto pang maging members. And sana yung interview ni Miss A sa akin ngayon, meron kayong natutunan. And lagi kayong magsusubaybay sa 2024 PhilPlad activities. And para dun sa mga gusto pag-member, mag-inquire na lang kayo sa aming page at meron namang sasagot sa inyo. Yon. Ayan. Sige, ma'am. Ayan, maraming salamat sa pag-guest mo sa akin. Ma'am, thank you. At kasi wala na talaga akong maisip na topic ako. Sabi niya, sige, interview mo na ako habang hindi pa ako sikat. Ako lang nagsabi nun. Sige, ingat po kayo ni Sir Vic pa uwi. Ayan. Okay, sige, magpaalam na tayo at nagmamadali si Sir Vic. Bye, ma'am. So, yun na nga. Ako, i-announce ko na rin ngayon yung gusto kong sabihin sa inyo. Pero na-announce na rin actually ni Ma'am Marty kanina na yung unflag po natin is magiging 2 or 3 times a month. Depending pa sa guest yan kasi kukuha si Ma'am Marty actually ng mga live guests, kumbaga special guests sa ating live. So, doon mapupunta yung live streams natin sa mga special guests. And then, yung regular unflag po natin is magiging lang siya, parang episodes. Yan, magiging episodes na siya. Recorded like yung pinanood nyo nung interview ni Ma'am Marty at ni Sir Vic. So, gano'n na magiging sistema ngayon ng unflag. Magiging magiging parang series or episodes, mga by request, on demand. Ayan. So, gano'n ang gagawin natin para hindi kayo nangangarag at lalo naman ako at medyo nai-stress din ako kung alam nyo lang ginugugol kong oras para lang magmukhang tao sa mga harapan ninyo. Anyway, so ayan na nga, gaya na sinabi ko, abangan nyo yung magiging, sa sa January, kasi magbabakasyon na kami sa 18, alam niyo na naman yan. So, sa pagtatapos nga nitong episode natin na to, gusto ko sabihin sa inyo na thank you sa laging pag-support dito sa live stream natin. At syempre, thank you kay Ma'am Marty dahil sa pagbabahagi niya sa atin ng kanyang inspirational na kwento. At saka yung mga advices niya para sa pagharap ninyo sa inyong mga hamon sa buhay. Isa siyang halimbawa ng tapang at determinasyon na naglilingkod hindi lamang sa sarili kundi para na rin sa iba. Ang kwento ni Miss Marty ay isang makahulugang paglalakbay mula sa pagiging biktima ng OLA hanggang sa pagiging matagumpay na leader ng kanyang sariling organisasyon. Ang kanyang pagsusumikap, tapang at dedikasyon sa pagtulong sa iba ay naglilingkod na inspirasyon para sa ating lahat. Nais namin pasalamat sa mga live viewers na sumali sa aming programa sa pamamagitan ng pagka-comment ng kanilang mga etchos chubanes dyan. At dyan pa nagkwentuhan, ginawang chatbox yung comment section. At nagbahagi, syempre, yung mga nagbahagi ng kanilang mga tanong at mga opinion. Ang inyo pong participation ay nagbibigay buhay po sa ating talakayan. At makakaasa kayo na sa mga susunod na live stream episodes namin, ay may mga kasama kaming mga special guests
na mas makakapulutan po ninyo ng mga aral. At yung mga gagawin pa namin soon episodes by January, ayan, abangan nyo po yan. Maraming salamat po sa inyo. Advance Merry Christmas kasi ito na po ang huling live muna namin. At January nyo na po ulit masisilayan ng beauty ko. Charot. Bye guys! Love you all! Good night!